Hustisya o pera? Suspect sa hit and run sa Cebu na lasing at may prior record, nakalaya matapos magpiyansa. Cebu City, umakyat sa panibagong antas ng tensyon ang kaso ng pagpaslang sa 23 anyos na negosyanteng si Kingston Ralph Cheng matapos kumpirmahin ng mga otoridad na ang suspect na si Sean Andrew Pajarillo, 21, ay positibong nakainom ng alak nang maganap ang trahedya sa Barangay Banilad noong madaling araw ng Pebrero 8, 2026. Sa kabila ng bigat ng krimen, kinumpirma ng Cebu City Police Office, PC, na si Pajarillo ay pansamantalang nakalaya matapos maghain ng kaukulang piyansa para sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding puot sa publiko, lalo na't lumabas sa investigasyon na hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot ang suspect sa gulo. Ayon sa mga record ng pulisya, si Pajarillo ay mayroon ng prior record o naunang kaso na may kaugnayan din sa irresponsableng pagmamaneho. Sa isang viral na video bago ang aksidente, makikita ang suspect na nasa isang bar at tila wala na sa tamang bisyo bago pa man humawak ng manibela ng kanyang Toyota Innova. Si Cheng, na isang violin virtuoso at may-ari ng The Mill Lifestyle Cafe, ay naglalakad lamang pauwi ng salpukin ng sasakyan ni Pajarillo na una nang nakabangga ng isang nakaparadang Vios. Sa lakas ng impact, tumalsik ang biktima at agad na binawian ng buhay. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga eksperto sa bilis ng paglaya ng suspect. Ayon sa criminologist na si E.I. Elena Cruz, ang paulit-ulit na paglabag sa batas ay indikasyon na hindi sapat ang kasalukuyang parusa. Life is too short to be wasted on people who think their money can buy them out of every mistake. Dagdag pa ni Atty. Ricardo Silva, isang legal analyst, the law must be shield for the innocent, not the escape hatch for the wealthy. It is heartbreaking to see that life is too short for victims like Cheng, while those who take it away walk free because they can afford death. Despite a history of negligence, ang insidenteng ito ay nag-iwan ng malaking katanungan sa sistema ng hustisya sa bansa. Sa pamatagalan, ang kaso ni Kingston Cheng ang inaasahang magiging mitsa para sa mas mahigpit na anti-drunk driving laws at ang posibleng pagban sa mga repeat offenders na muling makahawak ng manibela habang buhay.